Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila eto na nga ang kinahihintay at talagang grabe na ang ginawa ni Kuting ng Norte na ito dahil ginamit si PNP at CORDA at talagang sinampahan na nga ng kaso itong si General Macanas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong si General Macanas nga ay talagang binabanatan si Kuting ng Norte at talagang ibinubunyag ang mga kababalaghan na ginagawa di umano sa loob mismo ng Malacanang. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang iniisa-isa ng patumbahin ni Kuting ng Norte ang bumabatikos sa kanya. Matatandaan natin kamakailan ang pagbabatikos nga ni Ka Eric at Dr. Lauren Baloy sa administrasyon na ito ay talagang tinangkarin na ipakulong ang dalawang ito. Ngunit kahihiyan nga ang kanilang natanggap dahil nakialam ang mga international lawyer at pinatunayan na mali ang ginagawa ni Tambaloslos at ni Lisa Smugs. Ngayon nga ay talagang pilit na pinipiga nga itong si General Macanas na makulong di umano sa bilangguan ng habang buhay. Ngunit hindi nga papayag ang maraming lawyer, maraming mga abogado pa na ipagtanggol si General Macanas dahil nga di umano sa ginagawa ni Kuting ng Norte na ito na ginagamit pa si Acorde na nagtatago sa saya ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na wala na nga itong kredibilidad para mamuno pa sa bansang Pilipinas. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen ay kung hindi ka rin lang makikialam sa problema ng bansang Pilipinas ay mas maigi na bumaba ka na sa pwesto. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gusto kong magbigay sa inyo ng update. Itong ikinaso ng administrasyon ng BBM government sa akin. Violation of Anti-Cybercrime Law of 2012. Gusto kong magpasalamat sa bumubuhos na suporta. Maraming nag-message sa akin, nagte-text. Pasensya na kayo sa dami ng mga nagme-message. Nababasa ko kaya lang hindi ko kayang replyan kayo dahil libo-libo po yung mga messages of support. So, kumusta ka na ngayon? Ganon ang tanong. Kumusta? To be honest, medyo na-alarma din, nabigla, dahil hindi ko inaasahan. But, ano ito? Expected risk sa pinasok kong trabaho ito as political blogger. So, dahil sa inyong suporta, lalo na yung nagsasabi na prayers, we will pray for you. Yon ang kailangan ko ngayon, yung prayers. Kasi kailangan natin ang tulong ng Diyos dahil ang binabangga natin parang bumabangga tayo sa pader. It's a battle, para bang David and Goliath. Ako lang si David, sila yung Goliath dahil nasa poder. Yun na nga, alam naman natin kung anong nangyari sa labanan David and Goliath. Okay? So, talagang kumakapit ako sa Panginoon, bagong pagsubok sa buhay ko, ito. At dasal talaga at inyong suporta. Just continue sending messages. At sapat na yun sa akin. At just continue watching my vlogs. Okay? Kasi hindi po ako titigil sa pag-vlog. Baka isipin nila dahil na kinasuhan ako, tumigil, nagkakamali po sila. Tuloy-tuloy lang po. Habang meron pa akong hininga, habang hindi pa nila ako mapagurgor physically, ito lang. Ipahayag ko lang aking opinion.
Kasi I am sure of myself, yung video ko na basihan ng kanilang reklamo, naglabas lang ako ng opinion. Salamat pala kay Madam Marlica, yung vlog niya kagabi tungkol sa akin, yung General Macanas, hinaharas nila. Ilan ba yun? 128,000 views in 10 hours. So, to me, maganda-gandang ano na yan, response ng tao. Ako naman, may mga vlogs ako tungkol sa nangyari sa akin, mga 20,000 vlogs pataas, okay na yun sa akin. Hindi ko pa nabasa lahat ang inyong mga comments. Babasahin ko mamaya. Gusto kong pasalamatan si Fair Lady Maharlika dahil in-encourage niya ako kahapon, tinawagan niya ako ng personal, at huwag kang mawalan ng palakasin mo ang loob mo, General, kasama ako sa laban na ito, kasama natin ang taong bayan, sabi niya. Yun, nabanggit ko lang na ang immediate need ko is abogado. And salamat sa Diyos, meron na akong abogado na nahanap ni Maharlika. Kaya lang, sabi ni Marlica, huwag kong babanggitin yung identity ng abogado basta meron na. Okay. Ang next na concern ko, dahil may abogado na, yung pambayad ng abogado. At nag-commit naman si Maharlika na kung kinakailangan mag-raise siya ng pundo para pambayad sa abogado, gagawin niya. Pag makausap ko na yung abogado, malalaman ko magkano ang initial na bayad. Kasi nakikita ko this is a long battle. Siguro one of these days, hihingi ako ng tulong sa inyo, yung may kakayahan lang. But I know God will provide. Pag sinimulan ni Madam Maharlika ang kanyang fundraising drive nito, I'm sure maraming mag-respond. Malala ko, ang dami niya nang natulungan eh. Mga nangangailangan ng perang ganyan, malala ko si Doc Yumul noon, nag-fundraising siya at naibigay. So, paunahan ko na lang kayo, mga supporters ko, yung may kakayahan na tumulong, tatanggapin ko ng buong pasasalamat kung makatulong kayo. Kasi it's a long battle. Hindi ko aatrasan ito. Whatever, kung hanggang makarating ba sa Supreme Court, whatever. So, basta due process lang. Kaya kailangan ko ng prayers kasi yung sana makakuha ko ng patas na yung justice pa talaga na sana hindi lutong Macau. Sana lang, wala naman akong sinasabi. Sana hindi ako matulad kay General Bantag and ex-Congressman Tevez. So, ito, gusto kong i-share sa inyo ang pag ganito, kasi marami na akong pinagdaanan sa buhay na ganito ba, biglaan, kahit nung nasa military service pa ako, unexpected, problemang malaki. Ang natutunan ko lang is may keyword, P-R-A-Y. Pray kung ano mo. Kailang ang P is pause. Ano lang. Huwag mag-react agad. Whatever na circumstances sa buhay, let's pause for a moment. And then yung R, reflect, magmuni-muni. So ako, ang reflection ko is ganito. Ang tanong ko sa Panginoon is, why? No. Why, Lord? Why did you allow this? I will not do that. I will not question because God is a sovereign God. Ang tanong ko sa Kanya is, what is your purpose, Lord, for allowing this case na naisampa sa akin? Ipakita mo yung purpose. I believe He has a purpose. Kasi lahat po na nangyayari sa buhay natin, hindi po aksidente. Kaya God is in control.
He has a purpose, hindi ko pa makita ngayon. Romans 8:28, sabi niya, for all things work for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay, so pause, reflect. A, ano yung A? Accept. Acceptance. Kasi kung hindi mo tanggapin yung sitwasyon mo, talagang ano ang pag-iisip mo? Ako, tinanggap ko na ito. Na it's part of my destiny na makasuhan ako ng anti-cyber crime violation. Tanggap ko na. Kaya nga, naghahanda na ako. Yun na nga, abogado na. So, I will trust in God and I will trust doon sa lawyer na napili ni Maharlika. Siya mismo ang nagtawag. Nasa Amerika siya, tumawag sa kapon. Mamaya, nag-message na siya na, General, meron na. So, may mga pinagawa niya sa akin. Ginawa ko na, naipadala ko na sa abogado. Ganun lang. Accept. And then, why? Yung yield. Surrender. Ito po ang pinaka-importante, yung yield, surrender. I surrender all. I surrender all. Unto Thee, my blessed Savior, I surrender all. Ayan na, bahala ng Panginoon sa buhay ko. May verse sa Bible, if God is for us, who can be against us? Ano pa? We are more, I am more than a conqueror. I am a conqueror, more than a conqueror, through Christ who loved me and died for me and saved me. So, salamat po sa inyong suporta. Tuloy-tuloy lang ang ating vlogging journey. Hindi ako maglaylo whatsoever. May mga vlog ako, may mga topics na ako. Yung iba't ibang pangyayari sa ating bansa, tuloy lang yung dati kong ginagawa. Laban lang, mga kapwa ko Pilipino na may pagmamahal sa tinang bansa. Bago mag-eleksyon ng May 2022, ang nakikita kong big picture is it's a grand design. It's a master strategy. Brilliant strategy. Na itong si Mayor Inday Sara noon, na siya ang nangunguna sa lahat ng surveys. Bakit siya biglang nag-slide down, Vice President na lang, at pinabayaan ang Bongbong Marcos na magkandidato? Connecting the dots, ang nakikita ko, I hope I am wrong. Hindi ako inborn o hindi ako nag-aral na political analyst. Kung ayaw nyo itong sinasabi ko, okay lang. I-comment nyo lang, hindi ako maniwala sa iyo. Ganun lang. Ang akin lang, isa sa vlogger, social media influencer, i-share ko lang. Ano yung nakikita ko? Ulitin ko, grand design ng isang grand master. Genius sa politika. Pwede namang magkandidato si VP Sara noon as president. Si mayor pa, pwede na siya. But there are risks. Bakit? Kasi malakas-lakas din si Bongbong Marcos. Nandyan din si VP Leni. So, lumalabas ang administration candidate Mayor Inday Sara and at the same time Bongbong Marcos. Kasi klaro noon na
dikit, maganda ang relationship ng Marcos and Duterte family. So, administration candidate. So, ang opposition candidate is si former VP Leni. Tapos mga independent candidates na Mayor Isko, Senator Ping Lacson, Manny Pacquiao. So, pwedeng magkandidato na si VP Sara as president noon. Kailan? Yung chances niya of winning parang 50-50. Kasi mahahati ang administration candidate paghahatian ng Duterte at Marcos. Baka may pag-asa pang manalo si Leni Robredo. Okay? So itong nakikita ko. Kung sino man yung nagplano nito, napaka-bright. Okay. Sara, kahit ikaw ang nangunguna sa survey, mag-vice president ka lang muna, pabayaan mo lang Bongbong Marcos ang mag-presidente at siyang manalo. Plano yan. Ang nakikita ko lang, ha? Hindi ko nasabihin sinong nagplano. Basta, plano. 2 tao ang nagplano niyan. Mga maro. I don't know kung kasama si Mayor Sara noon. Kailan, ang alam ko, 2 utak nito. Noon pa, nung nabuo na yung unit team at medyo malakas na sa survey, may naririnig na akong mga rumors, mga comments na, ay nako, delikado yan si Bongbong Marcos pag manalo, patatalsikin din yan. May narinig ako niyan. Kailang pinabayaan ko lang, hindi siguro. Hindi ako maniwala. In the same manner na hindi ako maniwala, yung sinasabi ni PRRD noon na may kandidato na adik, bangag, cocaine, weak leader, spoiled brat, hindi ako maniwala. Kahit yung kay ex-senator Cositing, hindi rin ako maniwala. But ngayon, connecting the dots, nakikita ko na, sige, umupo ka lang dyan, then mamaya kami naman. Okay, may vlog si Attorney Trexie. Ang ganda yung paliwanag niya na kung, sabi ni Attorney Trexie, kung totoong may pulburon video, hindi basta-basta ilabas dahil kailangan ng timing. Ano yung timing na sinasabi ni Attorney Trexie? Yung timing, yung sinasabi niya, ang ganda yung paliwanag niya. Mga 2 days ago, nakita ko na yun. Kailang alanganin akong mag-discuss. Baka akin lang yun. Kailang nung itong isang abogada, naging press secretary, siya nang nag-discuss. Na-confirm ang aking, anong tawag ko doon? Ang aking nakikita. Na, hindi pa pwedeng ilabas ang pulburon video sa ngayon kasi kung meron man at ipalabas, masyadong maaga. Kasi once na inilabas yan, sabi ni Attorney Trixie, ako rin nakikita ko, magkakaroon talaga ng public outrage. Hindi pwede yan talagang Pilipino. Alam mo na, atat na ang taong bayan na makakita pulburon video kung meron nga o wala. Kaya sabi ni Attorney Trixie, hindi pa yan pwedeng ilabas dahil timing. Ano yung timing? In-explain niya yung Supreme Court decision. Tawag niyan, JMA formula. Nung napatalsik si President Erap as President dahil nag-withdraw ng support ang APPNP sa kanya, ano ang question ngayon? Kasi sa Constitution natin, isang term lang ang President, 6 years. Umupo si Gloria after mga more than 1998. 1998, nanalo si Erap, umupo, June 30, napatalsik siya 2001. Hindi ko alam kung anong buwan. Basta nakapag-serve si Erap more than 2 years o 3 years kaya. So, ang Vice President umupo. Isinerve niya yung remaining years. 3 years or more than 3 years, isinerve ni JMA. So, ang ruling ng Supreme Court, dahil naka more than 2 years yung sitting president,
yung pumalit sa kanya na yung Vice President, dahil naka 2 years yung presidenteng napalitan, pwede pa natatakbo ulit yung Vice Presidente na pumalit. Yun ang GMA formula. So, ang nakikita ko, kung sino man ang nagplaplano nito, ayaw ko lang pangalanan, 2 tao yan na mga marok. Political strategist. Pinabayaan nila na noong 2020 nag-team up kunuhay yung dalawa. Kailang alam na nila na mayroong weakness itong isa. Yun ang nakikita ko. Alam nila na mayroong ganon na pulburon video. Kasi yung pulburon video na yan, analysis ko lang, nandyan na yan nung umupo si PRRD as president noong 2016 na buo yung narco-list kasama si Mr. BBM according to the expose of Marlica, yung puting as kasama. So ang tingin ko, alam na ni President Duterte tungkol sa pulburon video na yan. Kaya nung kampanyahan, patapsing-tapsing lang. Bakit hindi pa niya inilabas nung una na huwag niyong butuhan yan. Dahil ito, panoorin niyo itong video na ito. O bakit hindi ginawa ni PRRD nung una? Pinabayaan lang niya. Makita mo yung diskarte niya, oh. Parang gusto, parang ayaw, ganun. Yung PDP laban na partido niya, sinuportahan si BBM. Ba't siya mismo, personal, hindi niya itinaas na ganon. Pagkamaro ang grandmaster na ito. So, yan na nga. Ngayon, malapit ng mag 2 years ang sitting president. Kaya, taking from Attorney Trexie na analysis, kung merong pulburon video, ilalabas pag malapit ng maka 2 years si BBM. So, maka 2 years siya, June 30, 2024. So, again, yung masinasabi ni Attorney Roque na second quarter of this year, Pongsoy experts daw, may mangyaring masama, ay BBM, masama yung kapalaran niya. So, akin lang ito. Ulitin ko, analysis opinion. I hope I am wrong. I hope I am wrong. Labas, kung ano man ang meron silang mga alas, yan, ilabas. Dahil nakaserve na ng 2 years, di Alicia, sinong susunod? I don't know. Sinong susunod? Nakalagay sa konstitusyon eh. So yung susunod, papalit sa sitting president, pwede pa siyang magkandidato sa 2028. So, yon ang nakikita kong master strategy o what not. Hindi ko na alam. Grabe. Kaya ako, maraming natutuwa sa mga ibang kampo na pagsabi ni PRRD na wala yung pulburon video na yan, there's no such thing. Yan, nag-rejoice na ang Malacanang, nag-rejoice na yung iba, criticize na kami, sinisira na kami. Maharlika ako, I don't know sino pang sinisira na wala, fake news kami. No problem, fake news kung fake news. That's part of basta hindi ko sinadya na ito, analysis, opinion ko lang, kung nagkamali, ganyan talagang analysis. Hindi lahat ng analysis magkakatotoo. It's either right or wrong. So kung mali ako, mali si Maharlika, di wag na kayong manood sa amin. But kung tama naman kami, tignan natin pagdating ng June 30, 20, kung ano ang mangyayari. Okay? So, connecting the dots, na ngayon ko na naintindihan bakit Vice President lang ang tinakbuhan ni VP Sara, Mayor Sara,
para mas matagal yung paninilbihan niya. Okay? At salamat sa mga planners kung magkatotoo man ito. Kasi I don't have the assurance na ganitong mangyari. Akin lang ito. Nasa inyo na kung maniwala kayo o hindi. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga katapang sa kabalbalan itong si Tamba, Lisa Smugs at Kuting ng Norte dahil alam nilang hawak nila ang matataas na opisyales at talagang hawak nila sa leeg at talagang hindi na ito nararapat at hindi na dapat ito tularan ng ating bansa dahil talagang kinasusuklaman na si Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tamba sa kanilang ginawa kay General Macanas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.